this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Yes, magandang umaga po sa ating mga ka-insighters sa umagang ito. Araw po ngayon ng Martes, no? Tuesday. Ano na ba tayo ngayon? July 6, 2021 na po tayo ngayon. Magandang umaga po sa ating mga ka-insighters na nandiyan na po ngayon. Si Ma'am Jocelyn Magayon sa Panabo City, dan po sa Davao del Norte. Magandang umaga po sa inyong lahat. And also to Pastor Josel and Ma'am Almar Apostol dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Kumusta po ang panahon dyan sa part ng Metro Manila? God bless you po sa inyong lahat na, no? To Brother Josel and Sister Alma, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. And also to Ma'am DC Velasco Tabuhara, dyan naman po sa Simirara Island, sa Kaluya, Antique. Yes, naimbag na bigat kada kayo amin di dyan niya. Kumusta? And yes, sabi nga niya, ni tawag nito ni Pastor Josel. At salamat for joining us, Pastor, sa umagang ito. Nakita kita kagabi sa sa ating klase, no? Magsimula na tayo ng klase sa sunod na linggo. Masters, ano ba 'yon? Sa Masters of Ministry. Ministry ba yung title ng Pastor Josel, no? Kay Dr. Chu naman, that is for 2 years. At kahapon pong aming parang acquaintance na sa Zoom. Hoping and praying na matapos natin yan. And also to Ma'am Ging Aba na tumugdang, magandang umaga din po sa inyo dyan with Pastor Titus, dyan po sa General Santos, sa Socsargin province naman po yan. No? Good morning po
And also to Pastor George Albiola, ang ating pong magiting at isang pastor na talagang merong talento. Marami itong talento si Pastor George. Diyan naman po sa Valencia, sa Negros Oriental. Pastor, good morning po sa inyong lahat dyan and to your family. God bless you sa inyong tanan dira sa Negros Oriental. Okay, ang ating pong meditation sa umagang ito ay nasa Psalms 135 pa rin po tayo. At dito po tayo sa ating pangalawang installment po, no, sa verses 13 to 21. Yan pong ating pagtuunan ng pansin sa umagang ito. At sino ba bang nandito ngayon na natin, saglit tingnan ko muna dito sa ating mahiwagang okay, no, si Pastor Dimi Liboon Intiero dira sa Guimaras. Maayong aga dira sa inyo, Pastor, upod ang imong pamilya, kagangaton mga kauturan dira sa Guimaras. Then to my BMW na nasa labas ngayon, magandang umaga din po. And also to Pastor Nathaniel Kapagi, dyan naman po sa Simirara Fundamental Baptist Church. Magandang umaga po sa inyo dyan. And also to Sister Zini Segundo, dyan naman po sa Macau. Naimbag na bigat niya, Kabsat. Kumusta po kayo dyan? Okay, yan ang ating mga binabati sa umagang ito. At sino pa bang babatiin natin, no? Si Ma'am Sally Idem dyan po sa Ontario, Canada. Toronto, Canada, by the way. Mayong gabi dira sa imo, Ma'am Sally, kag sa mga kauturan nato, no? To all the viewers there in Canada, God bless you po sa inyo dyan, no? At minsan hindi ko kita kasi hindi ko makita dito sa comment, no? Kaya I encourage sa mga ka-insiders na mag-comment po kayo. Kahit good morning lang o whatever. Para po mabasa ko, no? Kasi minsan hindi ko po mababasa ang ating mga ka-insiders sa umagang ito. Okay, so balikan natin mamaya ang ating mga ka-insiders. Okay, si Tisa Idem, good morning sa inyo dira sa Capiz, no? Salamat kay si Atara. Good morning. Medyo okay na siya, no? Balik na ang sigla ng baby nila ni Tessa saka si Edimar, no? Friend na rin kami ng husband ni Tessa. And sa sino pa ba dyan, no? Si Michelle. Magandang umaga. And to your parents there, no? Tessa, paki-greet naman sa imong mga parents dira sa inyo sa Capiz. At ang sino pa ba ang nandito ngayon sa umagang ito? Okay, so dalawa na ang ating mga tawag nito. Yes, to Sally, good morning o good evening dira sa inyo. Balikan nato ng aton nga mga greetings sa ating mga greetings mamaya, okay? So pakinggan muna natin itong mga awiting ito at tingnan natin kung ano ang nandito ngayon, no? Papuri 1. Mas natin konti, no? Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang tanging Panginoon, magpakailanman. Sa aking buhay, sa tuwin na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang
katotohanan, si Jesus ang daan. Siyang tanging Panginoon, magpakailanman. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siyang sa aking nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siyang tanging Panginoon, magpakailanman. Yes, yeah. Yan po ang title ng awit na yan. Okay, sunod na awit, Mahal Ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi ka niya mababayaan. Kanyang binigay Yes, mahal po tayo ng Diyos. Siyang buhay, ang tulay, ang daan, patungo sa Diyos. Ibig mo, siya'y nanggabi, ika'y sa Kanya manalangin. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi ka niya mababayaan. Kanyang binigay sino mang sumampalataya ay buhay na walang Okay, yan. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Good morning sa kay Jorly Balsomo, dyan naman po sa Bacolod City, sa mga Balsomo family dyan.
magandang umaga po sa inyo, no? Sa kay Manong Jerry, sa kay Ate Noli, at sa kay Jan. Jan, good morning. Have a nice morning dito din sa Davao. Maganda ang morning dito. At mas maganda kung nakapag-exercise ka ng 1 oras. Okay, so and also to the Indoyon family, diyan naman po sa Lingig, no, sa kay Sir Julius at saka kay Ma'am Jinky Indoyon. Magandang umaga po sa mga taga-Lingig sa Surigao del Sur. Lingig Fundamental Baptist Church. Kumusta po tayo, no? Sana makabalik na tayo diyan at nakakamiss ang lugar na 'yan. At ang sarap din ng long trip kasi diyan. So sa ating mga kapatid po dyan sa Lingig, magandang umaga po sa inyo dyan. And also to Ma'am Grace Baldosa, Amatorio Dotarte dyan po sa Bindoy, Negros Oriental. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. And also to my Maninoy, Felix Oxinia Jr., no, si Engineer Felix Oxinia. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Bacolod City. Kasama si Maninoy Luz at ang mga kabataan dira, no? Maayong agagid sa inyo tanan dira sa Bacolod City, sa Negros Occidental. And also to Nisel Nazarino, magandang umaga, maayong buntag sa imo Sel, asa na makakaroon. At salamat for watching sa umagang ito. Nakakalungkot, no? Medyo kahapon ako nalalaman ko na isa sa mga kaibigan namin, no? Ang kaibigan ko mismo, ang dyan po sa Kabangkalan, ang family Hordan, no? So kay Manong Henry, saka kay Manang Sentia, nagaupod gid ako sa inyong kasubo, no? Tungod sa ang ilang only daughter, Jen Hordan Marhin, was already sa Panginoon na. At alam ko po nakakalungkot kasi I was able to meet Jen. Anong taon ba yun? At nakatulog ako sa bahay nila doon sa Talisay. At he was been fighting for that cancer for 3 years. Actually, maikli lang. At family Hordan, kay Jezreel, sa kanila ni Jeko, sa ila ni Jared, iban pa nila nga mga utod, no, sa Hordan family dira sa Kabangkalan. Upod gi kami sa inyo kag pangamuyo gid ako sang comfort sa inyo panimalay. And also sa kay Uka kag sang mga kay Oscar, no, iyang bana, ang ilang 4 ka bata, no. Nakakalungkot, no? Pero natutuwa tayo kasi no more pain. No more, si Inday, kasi ang tawag namin sa kanya, Inday talaga siya, no? Day Jen, nasa Panginoon na po siya. At nag-enjoy siya. So, alam ko po na, especially sa kanila ni Oscar, sa mga kabataan, masubo, no? Pero, I know that, as I talk sa kay Jeko kahapon, they're already preparing, no? Sa no, after sa kanyang transplant sa bone marrow, it's only 3 years lang. I was there when pag dito I was in Kabangkalan dito sila sa US. Kasi sa US Inday gin transplant. As of now, ang pamilya nila ni Inday sa ni Oka nasa US din siya. Dito siya ginabawian sang iyang hulam na kabuhi. But salamat, no, I believe ang Hordan family is so matured, especially sa ilang tatay, si Manong Henry, si Ate Santia, na ginugid magaupod sa inyo. Mag-pray lang ako sa inyo. So God bless you po. And also to Gina Albino Bacaltos, dyan po sa tawag nito, sa Benguet. Magandang umaga po, naimbag na bigat niya. Kamsat. And also to Fridelen Patan, dyan po sa Mawa, maayong buntag po sa inyo dira. And also to Margie Kalinawan, classmate. Wow, naka-join ka sa umagang ito, no? Thank you for joining. Si Margie po nasa Hong Kong siya ngayon, no? And thank you so much for joining us this morning sa inyo tanan, no? Sana di na ma-extend ang MCQ, Pastor. Yes. Pray na to nga dili na gid ma-extend, sir, no? Para makasuri-suroy na pud ta. Sa diha, no, sa inyo.
At sino pa ba ang mga nandito ngayon? Yes, ating pagtunan ng pansin ang yes, to my Kezian. Good morning, anak. And to Pastor Tamsi and to Ma'am Tamsi dira sa Duhali sa Davao del Norte, mayong buntag. And sino pa bang nandito ngayon? Si Ma'am Noemi Fernandez dyan sa Iloilo City. Magandang umaga po sa inyo dyan. Okay, so yan pong ating mga kapatid na palagi nating tawag nito. So, to the Jordan family, I know that God is faithful. I pray na ang ginagawa sa Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been,
thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. You being so faithful. Yes, salamat po sa awiting iyan. Talagang nagpapatunay na ang Diyos po ay hindi nagpabaya sa atin. At kahit naman po sa mga kalungkutan na dumarating sa buhay natin, we should always be remember that God is faithful, even though that you are not faithful. Yes, good morning also to Ate Rhoda Balsomo Cabuenas and Brother Ronnie. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. And also to Rhoda Gatilo Velasco dyan po sa Marikina City. Magandang umaga din po sa inyong lahat. Pupunta na tayo, manalangin po tayo sa Panginoon, nagpagpasalamat sa umagang ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa bagong umaga. Isang araw na dagdag sa aming mga buhay. Salamat Panginoon na sa kalungkutan, mayroong kaligayahan na dinudulot po ito. Kasi po alam po namin na ikaw ay ang Diyos na may mga layunin sa bawat buhay namin, Panginoon. Lord, dinadala ko po sa pagpasalamat o sa pag-pray ang Family Hordan, Panginoon. Si Manong Henry, si Ate Cynthia, Panginoon. Kinuha mo na, Panginoon, ang kaisa-isang babae sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, sa kanilang anak, Panginoon, at sa pamilya ng Marihin, Panginoon. Brother Oscar and si Inday Jen. But salamat, Panginoon, na tanggap nila ang mga pangyayari sa buhay nila. Lord, I pray that you should give them comfort, especially to Oka and to their 4 children, Panginoon. I pray that you should bless them, Lord. Alam ko, mahirap pa that they could bring the cadaver papunta ng Pilipinas, but we pray, Lord, na anuman ang mga purpose mo, Panginoon. At lahat po kami, Panginoon, nananalig lamang sa iyo. Hindi namin alam, Panginoon, ang buhay na ito kung wala ikaw sa buhay din namin. Lord, alam po namin through your words na may mga plano ikaw sa amin. So Lord, I pray na ang bawat isa, hindi namin kaligtaan ng pagpasalamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpatawad mo po sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, na nililigtas mo kami, Panginoon, sa lake of fire. Salamat, Panginoon, sa biyayang natatanggap namin sa pamagitan ng kaligtasan ng galing sa iyo. So Lord, sa aming mga ka-insiders sa umagang ito, Panginoon, I hope and pray that they should open their hearts, they should open their minds sa iyo, Panginoon. Ang bawat pamilya, ang bawat individual na nakikinig ngayon, Panginoon, dalawin mo po sila. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes, to Ma'am Lunaini Stanislao dyan sa Iloilo City, maayong agagid sa inyong atanandara. No? So, ang ating, ano pa bang ating saglit naghanap ako ng isang kanta dito at okay, ito The Light of the Millions, Morning ni Santi Pati po yan. I couldn't see the sunshine through the shadows. I couldn't seem to find a soul to care. Then in my darkest hour, you touched me with your power and
sang my song. The warmth of Of your love so tender, touched my life. and suddenly the light of a million mornings I've never tried to understand the sunrise. I only know it takes away the dark. I can't explain your healing or all the joy I'm feeling. I only know you've come into my heart. The light of the millions mornings filled my heart. The sound of the millions angels sang my song. The warmth of a... Uy. Anong nangyari? Hands reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wounded and wanting such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. And there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. You hoped God would heal it, but the storm raged and raged. Now it's hard to imagine how you'll make it through the day. Weeks turns to years, time's passing you by, but you're still holding on to the house and the wise. So get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. And there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. Healing waters heal our troubled soul.
It's too much to bear. It's down in the valley. He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again. When life gets broken. Yes, no? When life's... Ano ba tayo itong lito? Nakalimutan ko tuloy. When life gets broken. Alam ko po, marami pong nakaranas sa atin sa araw na ito. But sana po huwag tayong magpanik. Huwag tayong tawag nito. Huwag tayong matatakot. Kasi po, ang Panginoon ay siya pong ating gabay at siya din po ang ating refuge sa araw-araw. Ano man ang mga sakuna na dumadating sa mga pagsubok sa buhay natin, kapatid, mga ka-insighters, ngiti ka lang po. Kung sa Ilonggo pa, itugyan inatanan sa Ginoo. And the moment that you have given that to the Lord, everything will be fine. You could have peace within and even outside. Good morning to Pastor Joshua Azuela and Ma'am Jocelyn Azuela dyan po sa DMI, dyan po sa Bangal. Good morning po. And also to Ma'am Gigi Idem, magandang umaga din po sa inyo dyan sa Metro Manila. And also to Aji and RG, good morning din po, no, Garcia, dyan Diyan naman po sa Nueva Ecija, magandang umaga po sa inyo dyan, no? Kasama si Bibi naman dyan. God bless you po. And also to Crecia, dyan naman po sa tawag nito sa Toronto, Canada, maayong gabigid sa inyo tanandra. Pupunta na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. At ang ating meditation po ay makita sa yes, good morning kay Ma'am GJ, no? Good morning po. Salamat sa pag-join. Hindi ko kasi makita yung mamang kanta mo, no? Pero hanapin ko yan mamaya. Psalms 135 verses 13 to 21. Your name, O Lord, endures forever. Your renown, O Lord, throughout all ages. For the Lord will vindicate His people and have compassion on His servants. The idols of the nations are silver and gold, the work of human hands. They have mouths but do not speak. They have eyes but do not see. They have ears but do not hear. Nor is there any breath in their mouths. Those who make them become like them. So do all who trust in them. O house of Israel, bless the Lord. O house of Aaron, bless the Lord. O house of Levi, bless the Lord. You who fear the Lord, bless the Lord. Blessed be the Lord from Zion, He who dwells in Jerusalem, praise the Lord. May the good Lord bless the reading of His word. Ang title po ng ating meditation sa umagang ito, The Cost of Idolatry. Maraming ito matatamaan sa atin nito, no? Pero hindi naman tayo nagpapatama, no? Ito lang ang sabi ng Biblia, ito tong sabi ng Psalmist. What is the cost of idolatry? You know what? Some things in the Bible are so important that God repeats them. Balik-balik na sinasabi. Kaya ang pag mayroon kang binabasa na verse at binabalik-balik ang mga kataga doon, yung mga words doon, importante po yan. So the last verse in Psalms 135, parallel yan sa Psalms 115. Itong dalawang Psalms na ito describe the dead idols of other nations. So the psalmist says, the idols of the nations are silver and gold.
the work of men's hands. They have mouths, but they could not speak. Eyes they have, but they do not see. They have ears, but they do not hear. Nor is there any breath in their mouths. Those who make them are like them, so everyone who trusts in them. So, itong mga kataga, ito pong sinasabi dito ng psalmist, hindi pa ba natin po yan naintindihan? Yung mga Diyos na ginagawa ng kamay, di ba? Idols of the nations, all silver and gold, makikita po natin yan. If you try to go to the places in Asia, mararami ito, mga gawa ng kamay. Gold, silver, napupunta kami ng Chiang Rai noong 2019 with my BMW, makikita mo. Mayroong Blue Temple, mayroong White Temple, at mayroong pang mga idols na nasa taas ng bundok. At malayo ka pa lang, makikita mo na. Ito po yung mga example na sinasabi ng Bible na gawa ng kamay ng mga tao. May mga mata sila pero hindi naman sila makakita. May mga tainga sila pero hindi naman sila makarinig. Diba? May mga baba sila, may mga yes, but they could not say something. Kaya sabi nga ng scripture, those who make them are like them. Yung gumawa sa kanila, katulad din sila. Sa lahat ng mga nananalig sa mga gawa ng kamay. Nakakalungkot, di ba? Minsan, naaawa ka. But because that is what the Bible said, they were blind by their belief. So, dito po makikita natin, here we see the foolishness of idolatry. Ang tawag ng Bible ito, foolishness. Kasi nga, ang taong naniwala doon, parang ganoon na rin. Saan ka ba nakikita? No? I was able to visit ng isa doon sa Pangasinan, yung pinakasikat doon. No? Hindi ko lang sasabihin ng pangalan. Ang mga tao ay talagang naglilinya. Paakyat doon sa likod ng simbahan. At ako rin kasi nga medyo tawag nito na para bang na-amaze ka or parang ano ba ito? So sumali na ako sa linya. Ay pagdating ko doon sa taas, mayroong isang butas doon sa likod. At parang may inaabot sila doon, no? Pinapasok nila ang kanilang kamay doon sa loob. May mga panyo sila, ay doon pala pinapahid nila doon sa idol. So, the Bible is telling us, nakakalungkot naman itong salita, the foolishness of the handmade of human hands at naging Diyos. Doon sila nagsasamba. Worshipping silver and gold, the work of men's hands. And even until now, it was started noon pa, kapatid. But that's going on today, di ba? Hanggang ngayon, makikita mo na pinaparada ng tao. Ang panampalataya nila na dyan. Minsan na, ang sabi nila, hindi naman kami naniwala dyan. Naniwala kami talaga sa Diyos. So, the Bible is giving us warning. Because many people worship the works of their hands. Many people. So how do you know what you are worshiping as of now? Ikaw ba alam mo kung sino ang sinasamba mo? Alam mo ba kung sino ang pinupapurihan mo? Maybe you will said, yes, pastor, ano naman? I'm not foolish. I'm not crazy na hindi ko alam kung sinong sinasamba ko. Diba? But you know what? When you talk about idolatry, we're not only talking idols, yung mga makikita natin na made of silver and gold, but the things you work for sacrifices,
For sacrifice, for and live for is your God. May mga bagay sa buhay natin na naging idol na rin. Nagsasakripisyo po tayo dyan at minsan sinasamba natin. For some people, it's money, the form of idols. For others, it's position. Well, still others, it's ambition or people. So, ito'y po mga idols na makikita natin sa ating paligid and even in our lives. No? People worship money, people worship positions. Minsan, they worship their being famous. Diba? Their ambitions or even people. So the psalmist shows us how foolish this kind of life. Idols have mouths, yet they can't make promise. They have mouth, but they cannot make promises. But our God speaks to us and He gives us promises through the Scripture. Through the Scripture. Mababasa po natin dyan, kapatid ka-insighters, that there are thousands of promises that comes from the Lord. At sabi nga ng kanta natin, standing on the promises of God. We are not standing on the promises of any pastors, any ministers, any millionaire or billionaire. We are standing on the promises that God has given to us through the Scripture. Kaya dapat magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Dapat mahalin natin ang salita ng Panginoon. Dapat po may appetite tayo sa salita ng Panginoon. Kasi kung mawala na po yung appetite, COVID na po yun. Diba? So, but our God speaks to us and He gives us promises in His words. Idols have eyes, but they could not see. They could not offer protections. Diba? Ayun, nung yung idol, yung isang idol na gawa sa kahoy, nagamit talaga, na nagbaha, doon kumapit ang isa, kaya nagsamba siya doon. Kasi kung hindi daw niyo dumating yung ganun, baka namamatay siya. Ibang klase din po yun, no? They could not give protections. But the eyes of the Lord are on the righteous in Psalms 34 verse 15. The eyes of the Lord. The eye of the storm. Diba? Are you broken? God give you the promise. Because He is faithful. O ka-insighters, kailan ba hindi naging totoo ang salita ng Diyos sa buhay mo? If you could testify that God's faithfulness is not true, there is something with you. Magsasabihin mo na ang Biblia ay walang useless kasi hindi nagsasabi ng totoo, ikaw pong may problema doon. God's eyes are watching us every moment of the day. He never goes to sleep. Diba? Sabi natin ng karaan, He never go slumbers. He cares for His children. Idols have ears, but they could not hear your prayers. Diba? He could not do that. Sabi natin kanina, may mga mata siya, pero He could not see us. He could not protect us. Hindi niya malalaman na sa peligro ka na eh. Hindi niya nga malalaman na problema ka. Kasi hindi niya nakikita. May mga tainga naman siya, pero kahit ano pa, sisigaw ka man, magamit ka man ng microphone, hindi ka rin maririnig noon. If you talk to them, to the idols, you're just talking to yourself. You're just talking to yourself. But God's ears are open to our cries. He says in Jeremiah chapter 33 verse 3, memorize po natin yan. Call unto me, and I will answer
you. It is a promise. The idols could not make that promise. Di ba? Kahit tao pa. Sabi ng iba, nung malapit naman ng eleksyon, di ba? Pag nagkakampanya, sinasabi, kung may mga kailangan kayo, kahit tulog ako, katukin nyo lang o hagisan nyo ng bato ang aking bahay. Gigising ako at tutulungan ko kayo. Di ba? Very na yan, obvious na yan, marami na yan. Naririnig ko na yan noon pa. Nang nananalo na. Ang tagal mo naghintay sa labas. Bago ka pinapapasok. Kung nagkakampanya pa, grabe ang promesa. Kasi tao nga. But the Lord, when He gives the promise, He fulfill it. Diba? Because He is faithful. Kaya dapat mananalig ka. Dapat po sumunod po tayo sa Panginoon. At susundin natin siya sa pamagitan ng kanyang salita. So the saddest things about idolatry is that we become like the God we worship. Di ba? Yun po ang nakakalungkot sa tinatawag na idolatry. Na naging katulad tayo sa mga sinasamba natin. Sinasamba natin ang ating pera, naging mukha ka ring pera. Di ba? Naging ang nature mo para na ring pera. Positions, or whatever. Mga achievement mo sa buhay. Dapat kung ano man ang mga narating mo sa buhay, balikan mo ang Diyos. O maybe not balikan, but palagi mo siyang isasama. Kasi kung wala ang Diyos, wala po yan. Kaya palagi kong binabalik-balik whatever achievements or things that I've done, that is because of God. So whatever achievements I accomplish in my life, that is because of God. And whatever failures and kapalpakan sa buhay ko, that is because of me. Because God never do mistakes. God never do palpak. Diba? So those who make them are like them. So everyone who trusts in them, sabi ng verse 18, ang nananalig sa Kanya. Diba? But if we worship the true and the living God, we become like Him. We are transformed into the image of the Lord Jesus Christ. Kasi po ang pinapaniwalaan natin at nananalig tayo sa Diyos, we become like Him in character, in belief, in whatever, especially in our spiritual life. That is the cost of idolatry, ka-insiders. That is why we should be careful kung sino po ang ating sinasamba. We should be careful kung sino ang binibigyan natin ng papuri. Diba? At we should be careful na maging humble po tayo sa harapan ng Diyos because we are nothing without Him. We become like this because of Him. He give us His righteousness through the Lord Jesus Christ at binigay din po sa atin. So we should be careful what you worship. Satan wants you to substitute many things, many idols for the Lord. Yan ang kalaban natin. Dinideceive tayo. Nanaling lang po tayo niyan. Di ba? Kaya mag-ingat po tayo. Bantayan po natin yan. Place no gods before Him. Alisin natin yung mga gods, ang mga idolatry, ang mga idols sa buhay natin. We should worship Him only. Today, get rid of many idols or my idols that might prevent me, that can prevent me worshiping the Lord. Alam mo ba kung ano po yung sinasamba mo? At kung sinasamba mo, it could get you away from the presence of God in your life, then sunugin mo po yun. Huwag mo lang itapon, baka mapulot ng iba. Magkakamali naman sila. So mga idols yan, susunugin mo para wala nang hindi na magagamit, 'di ba? Kasi maraming tinatapon na magagamit pa ng iba. But if you think that idols na hindi po makatulong sa iyo, then you make a move through it all. And we should focus on our God. A God who sees us,
a God who listened to our burden, to our prayers. Diba? And He could give us promises through His mouth, through the Scripture. Kaya po, anuman ang ating mga eksperyensya sa buhay, alalahanin mo po, nandiyan ang Panginoon at hindi po siya nagkulang. Okay. So yan po ang ating meditation sa umagang ito, at sana po ang bawat isa po sa atin ay nakikita po natin yan. No? Sabi nga ni Pastor George Abiola, Apostle John closes his first epistle with his words, "Their children, keep yourself from idols." 1 John chapter 5 verse 21. Yes! What a reminder sa umagang ito. No? So, sino pa bang nandito ngayon na hindi natin nagigreet, no? Good morning to Ma'am Gigi. Good morning to Jonah Gonzalez Idem. Diyan naman po sa Metro Manila. Magandang umaga po. To Ate Noli Balosomo dyan sa Bacolod City. Good morning din po. And to Ma'am Lucy Flores dyan po sa Manila. Magandang umaga din po. And also to Ma'am Zol Sobrado Norman. God bless you po sa inyo dyan. And also to Pastor Florence Sumatra dyan po sa mga alkal. Good morning din po. And to your family. Yes, to Pastor George. Tamang-tama. Their children, keep yourselves from idols. Kaya nga, kasi alam ng Diyos na hindi maganda po yun. Sabi nga ni Ma'am Jocelyn Magayon, we are the apple of His eye. Yes. So, kasi nga, palagi tayo tinitingnan ng Panginoon. And also to Sister Zini Segundo, magandang umaga din sa inyong lahat dyan. Sino pa bang nandito ngayon na babatiin natin? Yan. To Brother Tay Chico Dungueles, magandang umaga. Pastor Elijah Amor dyan sa Rosario, magandang umaga din po. To Ma'am Teresa Magallanes Enchero, maayong aga gid sa inyo dira sa Guimaras naman, no? And also to Brother Nelson Rafols, magandang umaga. To Ruth Igona, magandang umaga din po sa inyong lahat dyan. Also to Teacher Annie, dyan sa kabila, magkapitbahay lang kami. Good morning din po sa inyo dyan, no? So to Ma'am Annie, good morning. To Brother Nestor, good morning din po sa inyong lahat dyan. Okay, pupunta na po tayo sa ating prayer time sa umagang ito. At pakinggan muna natin ang ating awitin ito. Okay. Please join me. Yes, good morning. Second dose na ko today. Wow, second dose ka na. So, pwede ka na sorry go. Kaya naka-second dose ka na. Okay. Hindi ko makita. Okay, turn your eyes upon Jesus. Join me as we pray. He passed and we follow.
upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Salamat, Lord, sa salita mo sa umagang ito. Thank you so much, Lord, that you remind us again of those idols that can be found in our lives. Lord, I pray that help us, that we could remove these idols who caused something bad in us, who destroyed our belief and our faith in you alone. Lord, I pray, Turn your eyes upon Jesus. Look full in His tulungan mo kami, Panginoon, na mawala po ito. face, and the things of At salamat, Panginoon, strength nang iyong salita ay yan po ang aming gabay sa buhay. the light of His glory. Lord, I've been praying for Ma'am Jocelyn Magayon sa mga ka-insiders po namin sa umagang ito. Lord, bisitahan mo po sila, ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, yung mga malalayo sa kanya. Si Avi na nasa Maynila. I pray, Lord, that you protect them with care. And we all know, Lord, that your promise where we stand, diyan kami kimukuha, Panginoon, ng lakas. Lord, I pray for them, provision sa kanila sa araw-araw. Lord, I've been praying also for Ma'am Ging Tumugdan, doon po sa General Santos naman, with Pastor Titus. I pray, Lord, for safekeeping, good health for them. Even though sickness comes, it could not destroy them. I pray, Lord, for provision sa araw-araw. I also praying, Lord, for Shim na nasa Iloilo City, Panginoon, working there. Ingatan mo rin siya, Panginoon. I also pray, Lord, for Pastor George Albiola and his family, Panginoon, doon po sa Valencia, sa Negros Oriental. I pray that you should bless them, Lord. Use him mightily in your vineyard. I pray, Lord, that you should do something for his life. Protect him, Lord, from this pandemic. I pray, Lord, for the ministry entrusted to him. I pray, Lord, for provisions araw-araw. I also praying, Lord, for Ma'am Sally Edem doon po sa Toronto, Canada. I pray that you should bless her, kanyang trabaho, Panginoon. I pray, Lord, give them the strength and the wisdom sa araw-araw. Ingatan mo siya, Panginoon, from traveling from her home, going to her work, Panginoon. Kanyang mga anak, kanyang manugang, I also, Lord, pray for them. I also pray for Crescia. I pray that you should bless her too and her family, that he herself, that she could recognize you as her Lord and Savior and going to accept you. No one else in this world that would protect them. Also praying, Lord, for Ma'am JJ, also Edem, and also to Jonah. I pray that you should bless him, Lord. I pray that sa araw-araw, Panginoon, ingatan mo rin sila. I pray, Lord, for their mother in Manila, Panginoon. So whatever their heart desire, Lord, I know that you will grant that. Sa bawat pamilya, Panginoon, sa araw-araw. So Ma'am Gigi, si Jonah, and their families, I pray, Lord, for them. Also praying, Lord, for Aji and RG,
Garcia, Panginoon, doon po sa Nueva Ecija. Si RJ na nasa Maynila ngayon, nakakawarantin, Panginoon. I pray, I know that he's excited to be with his family. I pray, Lord, for safekeeping and provision sa kanila. And even the mother-in-law ni RJ, Panginoon, or the mother of RJ. Lord, your healing power be upon her and the whole family also. Also for praying also for Bibi, Panginoon, I pray that you should protect her also. Ingatan mo rin siya, Lord. I also praying, Lord, for Tisa and Edmar. I pray, Lord, for the families, Edmar, that she could now take makapasok or makasakay na siya, Panginoon, ng barko. At salamat, Panginoon, sa pag-ingat mo puro sa kanya. At diba sila ni Tessa, si Atara, thank you, Lord, that the healing is over. So praying also the family of Tessa, their parents, Panginoon. Lord, ingatan mo po sila. Provision para sa kanila sa araw-araw. Si Michelle Edem also, Panginoon, also praying for her and her family. Sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw doon po, Panginoon, sa province, sa Capiz, I pray, Lord, for them. Take good care of them, Lord. Also praying, Lord, for the Balsomo family, si Kuya Jerry, si Manang Noli, and even for Jorly and Janjan, Panginoon. Take good care of them, Lord. Ingatan mo po sila. Pagalingin mo po si Janjan, Panginoon. Oh, Lord, be merciful to them. I also praying, Lord, for Mama Siti Matulin, who is now sick, Panginoon. I pray, ang kanyang pamilya, Panginoon, healing power para sa kanila. Mananalig sila lamang sa iyo, Panginoon. I also praying, Lord, for the Induyon family, doon po sa Lingig, Sir Julio, si Ma'am Jinky, and to their kids. Hoping, Lord, na makasakay na rin po sa barko ang kaniyang mga anak. Dalawang niyang lalaki, Panginoon, na has been affected because of this pandemic. I pray, Lord, for all the believers there. Ingatan mo rin si Sir Julio sa kanyang trabaho sa araw-araw, Panginoon. Magta-travel minsan, protektahan mo siya, Lord. Si Ma'am Jinky also, sa kanyang mga ginabati sa araw-araw. Mga maintenance, Panginoon. Also praying, Lord, for Pastor Joshua Azuela and Manangjo ng Deaf Ministries International. I pray, Lord, that you should bless them. Give wisdom to Pastor Joshua. Kanilang mga anak na malaya sa kanila. Also praying, Lord, for the Notarte family doon po sa Negros Oriental sa Bindoy. I pray, Lord, for safekeeping, provision sa kanila. Si Brother Ferdinand also and their kids. God bless you po. And be with them, Panginoon. Pastor, I also praying, Lord, for May Maninoy, Felix Oxinia Jr. and his family doon po sa Bacolod City. Ingatan mo sila, Panginoon. Provision para sa kanila. Also praying, Lord, for Margie Kalinawan Bidal doon po sa Hong Kong. I pray that you should bless her and ang kanyang pamilya na nasa Cebu. Arlene Layos also, Panginoon. So praying, Lord, for Sister Zini Segundo doon po sa Macau. I pray that you should bless her and give her the strength sa araw-araw na mga ginagawa. So praying, Lord, for Gina Albino Bacaltos doon po sa Benguet. Take good care of her, Lord, ang kanyang pamilya din, Panginoon. So praying, Lord, for Sister Rhoda Gatilogo Velasco doon po sa Marikina. Ingatan mo siya, Lord. Provision sa pamilya. Good health doon, Panginoon. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Si Ma'am Lonaine Stanislao doon po sa Iloilo City. I pray, Lord, for her and her family at sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw. Ingatan mo rin po siya. Also praying, Lord, for Ma'am Gigi Eden, Panginoon. Thank God for his life. And also to Jonah, also Gonzales Eden. Protect her, Lord. Also praying, Lord, for Ma'am Lucy Flores doon po sa Maynila. I pray, Lord, for them and her family also, ang kanyang apo, ang kanyang anak who is riding, who is a seaman also, Panginoon. Also praying for Ma'am Zol Norman doon po sa May Jerome. I pray, Lord, for her family. Also praying for Anna Fishborn, Panginoon, at ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa na nasa US, Panginoon. Also praying, Lord, for her sister na nasa Manila na was been attacked by COVID also. I pray, Lord, for healing. I pray, Lord, for safekeeping sa kanila sa araw-araw. Pastor Florence Omatra and his family sa mga alkal, Panginoon, sa Carmen. I pray, Lord, for them. Ingatan mo sila, Panginoon. Also praying, Lord, for Ma'am Rosaline Bagay din po sa Magsaysay at sa Panabo, sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya, Panginoon. Ingatan mo ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Provision para sa kanila.
Yes, I also praying, Lord, for Mama Zany Zigondo dyan sa Macau. I also praying, Lord, for Ma'am Loida Julian doon po sa Singapore. Mga OFW namin, Panginoon. Pastor Eli Donghao, si Sir Enil Donghao, Panginoon. I also praying for him and his family. Si Ma'am Faith doon po sa Pantukan. I pray, Lord, for safekeeping sa araw-araw. I also praying, Lord, for Pastor Elijah Amor and his family doon po sa Rosario, Agusan, Panginoon. And also to my ihado, Pastor Brian Cansancio, and also to Rinrin and their beautiful baby. Ingatan mo rin po ang mga kapatid namin doon sa Rosario Fundamental Baptist Church. Also praying, Lord, for your provision sa araw-araw. I pray, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, ingatan mo rin. Also praying, Lord, for Ate Bitsia Claro, Panginoon. Kanyang pamilya, na pagaling na po sila. So praying, Lord, for Zia Amar family. I pray that you should bless them, Lord. I pray na ingatan mo sila, Panginoon. I pray that your name will be glorified in their midst. Lord, I pray for Amar family. Pray for Nelson and Grace. I pray na Z will be okay na, Panginoon. So praying, Lord, for Tubal family doon po sa Baguio City. I pray for Kuya Ting, si Abby, si Ate Ness. Oh, Lord, be with them. I also praying, Lord, for Pastor Dapar and his family also. Kanyang anak na si Althea, na pagalingin mo, Panginoon. I also praying, Lord, for Pastor Richard Santonia and his family. Bless them, Lord. Brother Charlie Juarez and his family, I pray, Lord, for them. Brother Delphin Bohols, Panginoon, I pray, Lord, for them. I also praying, Lord, for Sharon Gabion doon po sa US. Take good care of her. I also praying, Lord, for Marcio Monteclaro doon po sa Nigeria and his family. Brother Tutong Delcano, kanyang pamilya, Panginoon, doon po sa Kirayan, sa Miagao. So praying, Lord, for the Tabuhara family doon po sa Simirara Island, with Brother Frederick, si Ma'am Daisy, and their kids. Brother Jed Mangana also praying for him. Coronel family, si Bibot and Eden, Panginoon. So praying also, Lord, for Pastor Nathaniel Kapagi sa Simirara Island. Take good care of them, Lord. Also praying, Lord, for Sir Joel Go ng Oceanic Container Lines. I pray, Lord, for wisdom. I pray, Lord, that you should bless him and his family na kaniyang mga nasakupan, Panginoon. Ang mga branches nila sa Visayas sa Mindanao. So praying, Lord, for Victor C. and Myra Joyce, Panginoon, doon po sa Quezon City. I pray, Lord, for total healing para sa kanya, Panginoon. Sa kanilang mga business, Panginoon, na lumago din, Panginoon. Pastor Larry San Pedro and his family doon po sa Muriones, sa Tondo. The Pastors Connect Ministry. So praying, Lord, for our government, our president. Take good care of him, Lord, and our leaders, our frontliners, our police, our military also, Lord, bless them. So praying, Lord, for Northside Baptist Church. I pray that you should take good care of us, all the members. So praying, Lord, na mga project po namin dito sa church na i-grant mo, Panginoon. So praying, Lord, for my family, for my wife who's doing her tutorial every day. Also to Cameron sa kanyang klase online. I pray, Lord, for her. And also to Keseya sa kanyang trabaho, Panginoon, sa DepEd. Ingatan mo rin po siya, Panginoon, habang nagsisimula siya. At I pray also, Lord, for Mats and Jem sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw, kanilang trabaho, Panginoon, ingatan mo sila. And also praying, Lord, for apo namin, si Ate People, saka si Ading Nice, na lumaki sila, Panginoon, na may good health and talent, Panginoon. I pray, Lord, na ingatan mo rin po sila sa araw-araw. Si Nana sa kanyang pagbabantay sa kay Nice, the good cover. The Matuti family, si John Day, praying for him. And itong may kumari Marlene, si Delmar, and si Dan. Oh, Lord, protect them also, Lord, to Marichu Fernandez, Panginoon. Pagalingin mo rin siya, Panginoon. So praying, Lord, for provision sa araw-araw. I pray, Lord, na ang provision dito po sa insight from His Word. Salamat, Panginoon. Our children's ministry, Panginoon. Na tuloy-tuloy na magawa ito, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. And also to ang aming mga kapatiran, Panginoon, all the pastors and their families. O Lord, ingatan mo sila. To Nisitas Balyado, Panginoon, doon po sa Bindoy, Negros Oriental.
kanyang pamilya, Panginoon, makakilala sa iyo at tatanggapin kanila bilang sarili nilang tagapagligtas, Panginoon. So praying, Lord, for sa mga kaibigan din namin, mga kapwa pastors, provision para sa araw-araw, Panginoon. So praying, Lord, for mga missionaries namin dito po sa Pilipinas at saka sa labas, Panginoon. I pray that bless them, Lord. So praying, Lord, for Chichi Janelle Amar na na-quarantine din, Panginoon. Brother Nelson Raposa, so praying for him, his family, the Interio family doon po sa Guimara, si Pastor and his family, si Tata Villanueva, Bueng, so praying for her, Lord, and his family. Gona family, so praying, Lord, for Teacher Annie and the Little Lamb Schoolhouse. Ate Rhoda Balsomo Cabuenas, so praying, Lord, for them. Si Brother Ronnie sa kanyang dialysis araw-araw. Si Ate Helby Habuenas, also praying, Lord, for her also. Okay, take good care of them, Lord. Thank you so much. Pastor Ma'am Fredeline Patan, so praying, Lord, for her and her family. Pastor and Mrs. Tamsi doon po sa Duhali. So praying, Lord, for Nisel Nazarino and her family and his family. At Ma'am Noemi Fernandez, praying also, Lord, for them. So Lord, thank you, Lord, for the privilege of praying sa amin po, mga kapatid. At salamat, Lord, na nandiyan ikaw palagi, na iniingatan mo kami, Panginoon. At palagi mo kami iingatan sa araw-araw, Lord. I pray, Lord, that you should bless us today. Pastor Elason Pagamaspan and his family, I also praying, Lord, for him. Ingatan mo rin siya, Panginoon. And all my in-laws doon po sa Benguet, I also praying for them, Lord, na palagi silang lumapit sa iyo. Ang project, Panginoon, na sana may benta na pong lupa nila doon sa Kasibu, sa Nueva Vizcaya, Panginoon, para magagamit po ng mga kapatid. I also praying, Lord, na ang mga desire namin sa buhay, mga pangailangan sa buhay, Panginoon. Oh Lord, have mercy on us. So Lord, thank you so much. Thank you na nandiyan ikaw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. His glory and grace. His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Yes, salamat po sa umagang ito. Hoping na everybody will be na-pray natin, no? At salamat din po. At yes, to Ma'am City Matulin, Ma'am, I've been praying for you and to your family. Pahinga ka lang dyan, no? At alam ko po, pag magaling ka na, balik naman po sa trabaho. So muli po, magandang umaga po sa ating lahat. At salamat po sa pagsama niyo po sa akin sa ating Insight from His Word. At Lord willing po, bukas sama-sama pa rin po tayo. Pasalamatan natin ng Panginoon. At ang ating pong dasal na sana po God will answer our prayers, di ba? Kaya po, mananalig po tayo sa Diyos. We love you so much. Ingat-ingat po tayo. And please pray for me and my family too. When answers aren't enough, there is
Jesus. God bless you po, and I love you so much. You have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. When answers aren't